Hindi maikakaila na ang bansang China ay isa sa mayroong pinakamalakas na impluensya, ekonomiya at military force sa buong mundo. Sa katunayan, ayon sa Forbes India, ang China ay nasa ikatlong ranggo sa kategorya ng mayroong pinakamalakas na military sa buong mundo, habang ang US at Russia naman ang nasa una at ikalawang pwesto. Kung sa lakas naman ng hukbong pandagat ang usapan, hawak ng China ang unang pwesto dahil ito lang naman ang mayroong pinakamalaking naval fleet sa buong mundo. Hawak nito sa kanyang arsenal ang 730 warships, 59 submarines at 437 Navy aircraft. Hindi nakapagtataka na sa taglay nitong lakas sa hukbong pandagat ay talagang hindi nagpapatinag ang China sa pag-angkin sa West Philippine Sea kahit mananalo ang Pilipinas sa arbitral ruling sa Netherlands. Ito nga ba ang rason bakit hindi natatakot ang China sa pagsakop sa West Philippine Sea? Ano nga ba ang tinatago nitong armas sa kanyang naval army? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Hindi nalihim sa atin ang pambobomba ng water cannon ng China sa ating mga inosenteng mangingisda at kahit sa ating sariling Coast Guard ay wala silang sinasanto. Tahasang pagkuha sa mga natural na yaman gaya ng Taclobo at pagbabawal sa ating mga mangingisda sa ating sariling karagatan. Noong July 2016, ay matatandaang naipanalo natin ang arbitral ruling sa The Hague, Netherlands at dito ay ating napatunayan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Totoo ngang panalo ang Pilipinas sa papel. Pagmamay-ari natin ang West Philippine Sea sa papel, ngunit ito ay mananatiling hanggang sa papel lamang kung China na ang ating makakasagupa. Hindi alintana ng China ang arbitral ruling na ito. Kahit man sabihin nating ang Pilipinas ay may alyansa sa Amerika, hindi pa rin nagpapatinag ang China dito. Bagkus ay mas lalo pa silang nagiging mas agresibo. Hindi naman siguro aasta ng ganito kasiga ang China kung wala itong may pagmamalaki, hindi ba? Dahil sa katunayan, ang China ang siyang may hawak sa pinakamalaking naval force sa buong mundo. At bida nga sa koleksyon nito ay ang tinatawag na Type 55 Destroyer Battleship o kilala rin sa bansag na Nanchang. Ito sa ngayon ang pinakamalakas, pinaka-advance at pinakamalaking warship sa buong arsenal ng China. Inumpisahan ang konsepto ng Type 55 Destroyer noong 2014 at opisyal itong inilabas ng People Liberation Army noong taong 2020 kung saan ay una itong nagpakitang gilas sa mga military activities. Bakit nga ba ang battleship na ito ay dapat katakutan? Narito naman ang ilan sa mga pangunahing features ng Type 55 Destroyer o Nanchang. Kumpara sa mga battleships na counterpart nito sa US, maituturing na higit na mas malaki ang katawan ng Type 55 Destroyer. Ito lang naman ay mayroong haba na halos 600 feet at may displacement na 12,000 to 13,000 tons. Dahil sa laki nito, ito ay mayroong sapat na espasyo para sa iba't ibang sistema ng armas, makabagong radar at mas advanced na teknolohiya. Bukod sa laki ng warship na ito, ibinibida rin ng Type 55 Destroyer ang sopistikado nitong missile systems. Ito ay mayroong 121 missile slots at kayang magdala at mag-launch ng lahat ng klase ng missiles depende sa kinakailangan sa isang engkwentro. Meron itong combat system at kaya nitong mag-deploy ng missiles sa mga aerial targets, kaya din itong umatake ng head-to-head sa ibang battleship, kaya din itong mag-deploy ng missiles kontra sa mga kalabang nasa lupa, at mayroon din itong natatanging anti-submarine system
para kontrahin naman ang mga banta galing sa ilalim ng dagat. Ang natatanging launching system nito ay dinisenyo para makapag-launch ng halos lahat ng klase ng missiles. Kung ilalarawan, ay ang warship na ito ay isang all-around counter and attack weapon ng China. Ang main gun na makikita sa harap nito ay specialized naman para sa mga targets na nasa dagat tulad ng mga barko at pati na rin sa mga land targets. Ang nakakabilib dito ay kaya rin itong gumamit ng iba't ibang uri ng ammunition depende sa klase ng target. Samantalang ang second gun nito ay dinisenyo naman para sa aerial attacks and defense at mayroong firing rate na 10,000 rounds per minute. Talagang literal na papaulanan ng bala ang anumang aircraft na magiging target nito. Bukod pa riyan, ito rin ay equipped ng makabagong electronic warfare capabilities. Ang destroyer na ito ay armado rin ng advanced na mga sistema ng electronic warfare na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magdetekta at dumepensa laban sa mga kalaban sa cyber domain. Ilan sa features nito ay ang dual band radar systems para sa mas epektibong detection at tracking capabilities, lalong-lalo na kontra sa mga stealth targets, at mayroon din itong anti-satellite feature para umiwas sa cyber attack tulad ng signal disruptions. Ang ilan sa mga features na ito ay hindi makikita sa ibang mga battleship sa mundo. Kung bilis at endurance naman ang pag-uusapan, bagamat malaki ang sukat ng Type 55 destroyer, ay may kakayahan itong maglayag ng mabilis na umaabot hanggang 30 knots o 56 kilometers per hour. Mayroon din itong magandang endurance sa paglalayag na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manatili sa dagat para sa mas mahabang panahon. Ang mga nabanggit na features ay ilan lamang sa mga kahangahangang aspeto ng Type 55 destroyer ng China. Ito ay nagbibigay sa bansa ng mahalagang kakayahan sa larangan ng maritime warfare at nagpapakita ng kanilang hangarin na maging isang pangunahing naval power sa rehiyon at sa buong mundo. Walang maraming tanong sa lakas ng China, sapagkat talaga namang isa ito sa pinakamakapangyarihang bansa. Ngunit sana isang araw ay maging makatao din sana ang trato nito at kilalanin ang batas at respetuhin ang karapatan at soberanya ng karatig nitong mga bansa. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa battleship na ito ng China? Believe ka ba dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.